Ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo sa oras na ito. Ito po ang ika-8 araw ng ating 10 araw na taimtim na panalangin o 10 days of prayer. Sinusundan po natin ang panalangin ni Jesus sa ika-6 na kabanata ng Mateo at ika-11 kabanata ng Lucas. Basahin po natin. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sa halip, iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Pag nilay-nilayan po natin sumandali ang mga talatang, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang temptasyon ay naguudyok sa atin upang gumawa ng kasalanan. Ang kasalanan ay hindi kailanman nanggagaling sa Diyos, kundi kay Satanas at sa kadiliman ng ating mga puso. Nais ni Satanas na dalhin tayo sa pagkakasala upang mahayag ang ating mga karumihan sa tao at sa mga anghel nang sa ganon ay ariin niya tayong Kanya. Ang Diyos sa Kanyang wagas na pag-ibig sa atin ay gumagawa ng mga kaparaanan upang ipagkaloob ang regalo ng Kanyang awa sa atin. Ipinapahintulot ng Diyos na ating maranasan ang mga pagsubok sa ating mga buhay, pag-uusig at kahirapan, hindi bilang isang sumpa, ngunit bilang tanda ng Kanyang pagpapala sa atin. Sa bawat temptasyon na ating nalagpasan, sa bawat pagsubok na ating hinarap, ay nagbibigay sa atin ng mga karanasan na humuhubog sa ating pagkatao. Ang isang kaluluwa na sa tulong ng pangunguna ni Kristo ay may lakas na talikuran ang kasalanan at may pag-asang makita ang kadakilaan ng Diyos na gantimpala niya sa atin. Hindi ligtas para sa atin ang mahumaling sa pagkakasala at mapabilang sa mga kawan ni Satanas. Ang kasalanan ay nangangahulugan ng pagtalikod at kaguluhan ng ating mga buhay. Kung tayo ay mamamalagi sa mga kamay ni Satanas at patuloy na nagkakasala, ay hindi tayo magkakaroon ng kasiguraduhan sa mga pagpapala ng langit. Hanggat ang ating mga mata ay nabubulag ng kasalanan at pandaraya, tayo'y mahihirapan na makita ang pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa. Ang panalangin na at huwag mo kaming dalhin sa tukso ay isang pangako ng Diyos sa atin. Kung ating itatalaga ang ating mga sarili sa Diyos, tayo'y makakaasa sa Kanyang saganang pagliligtas. Ang wika ng Diyos sa 1 Corinto 10:13, hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y matiis. Ang tanging sandata upang manaig sa kasalanan ay ang mamalagi sa kanlungan ng ating Diyos. Tayo nawa ay masumpungan sa kabutihan ng puso ng ating Diyos. Kahit kailan ay hindi tayo iiwan ng ating Diyos. Maaari nating iwan ang ating Panginoon at ipagpalit mula sa mga kasalanan. Ngunit ang Diyos ay mananatiling tapat na magliligtas at aakay sa atin pabalik sa Kanyang kawan. Tayo ay mamuhay kasama ng ating buhay na Diyos at tayo Kanyang yayakapin ng mahigpit sa Kanyang mga kamay at hindi niya tayo bibitiwan. Sampalatayanan natin ang pangako ng pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo ay merong seguridad mula sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagsisilbing muog na kayang humarap sa mga pandaraya at panlilinlang ni Satanas. Wika nga ng Kawikaan 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ito nawa ang ating maging karanasan sa panalangin at pananabik ng ating matunghayan ang kagilagilalas
na kalwalatian ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka naming Diyos sapagkat kayo'y higit na makapangyarihan sa kaaway, sapagkat kayo ay Diyos na nangangakong mananaig sa kasamaan. Kayo po ang Diyos na nagpapatibay sa amin sa harap ng mga pag-uusig at pagsusubok. Purihin ka Diyos sapagkat lubos ang pag-ibig niyo po sa amin na makasalanan. Lumalapit po kami sa inyo, Ama, na taglay ang aming mga pagkakasala, na lumukob po kayo sa aming mga pagkatao. Inilalapit po namin ang lahat ng ito sa inyong kalakip ang aming paghingi ng kapatawaran sa ganiwa po naming kasalanan laban sa inyo. Ama, dumadalangin po kami sa inyo ngayon na inyong patuloy na pagbuho sa amin ng inyong pong banal na Espiritu. Idinadalangin din po namin na sa araw-araw naming mga buhay ay patuloy din po namin kayong tanggapin sa aming mga puso. Samahan niyo po ang bawat manggagawa ng Seventh-day Adventist Church, magmula sa mga administrators, sa mga directors, at maging ang aming mga lokal na mga iglesia na patuloy na magkaroon ng pag-aalab sa paggawa sa inyong bukirin. Isinasama din po namin sa panalangin ang inyo pong gawain sa larangan ng media, magmula sa telebisyon, radyo, pamamahayag at mga babasahin. Ito po nawang lahat ay inyong pangunahan. Bendisyonan niyo po nawa, Panginoon, ang malawakang pag-aaral ng Mission to the Cities. Maabot po nawa ang inyong mensahe ang bawat puso sa mga syudad na naghahangad ng pagbabago sa kanilang mga puso. Ihanda niyo po nawa ang aming mga puso sa pagtanggap ng huling ulan upang maging kabahagi ng inyong pagtatapos sa gawain dito sa lupa. Sa kahuli-hulihan, Panginoon, salamat sapagkat patuloy niyo po kaming pinapaalalahanan ng inyong pag-ibig. Inyo po kaming sinasamahan sa aming araw-araw na paglakad at patuloy ninyo po kaming dinadala sa daanang pagtuturo sa amin papalapit sa inyo. Salamat, Ama, sa lahat ng mga pagpapala na inyo pong ipinahintulot sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nariyan po ang mga contact numbers para sa inyong mga tanging kahilingan na nais ninyong aming patuloy na ilapit sa Diyos. I-text lamang po ninyo ang inyong kumpletong pangalan at tirahan. Pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.